Nagulat ako nang sabihin ni Daniel na ililipat ko ang titulo ng bahay sa kanyang pangalan, pati na ang aming mga ari-arian. 15 taon kong itinayo ang lahat, inakala kong para sa mga anak namin. Ngayon, gusto niyang kunin ang lahat, kasama ang kanyang sekretarya. Ngunit hindi ko ito ipapahintulot. Ang akala nilang katapusan ko ay simula pa lang ng laban ko at magsisisi sila. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna, baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. Ako si Marisa Santiago. 59 na taong gulang na ako ngayon, at kung titingnan mo ako, marahil ay iisipin mong maayos ang lahat sa buhay ko. Nakatira ako sa isang malaking bahay sa Forbes Park, Makati, may 2 anak na halos matatanda na, at mukhang wala akong problema sa mundo. Ngunit, may mga bagay sa buhay na hindi mo lang basta nakikita sa panlabas na anyo. Ang kwento ko, nagsimula nang may isang bagay na hindi dapat mangyari, sa isang gabi ng Pasko, isang gabi na dapat ay puno ng kagalakan at pagmamahalan, ngunit naging simula ng aking pagbangon. Naaalala ko pa ang gabing iyon, Disyembre na, malamig ang simoy ng hangin sa labas ng The Peninsula Manila Ballroom, kung saan ginaganap ang taunang Christmas party ng Vergara Global Investments. Ako, kasama ang iba pang mga asawa ng mga executive, ay naroroon, nakasuot ng aming pinakamaganda, nakangiti, at nagpapanggap na ang lahat ay perpekto. Nakita ko si Daniel, ang aking asawa, na abala sa pakikipag-usap sa isang grupo ng mga board members. Napakagwapo niya sa kanyang navy blue na trage, at sa isang sulyap, kitang-kita ang kanyang pagiging matagumpay. Ngunit, ang tingin ko ay hindi na natili sa kanya. Nakita ko ang isang babae, si Katrina Reyes, ang kanyang sekretarya, na nakatayo ng sobrang lapit sa kanya. Ang kanyang kamay ay bahagyang nakahawak sa likod ni Daniel, habang siya ay tumatawa sa bawat biro nito. 15 taon ang kasal, at doon ko nalaman na ang aking asawa, si Daniel Vergara, ang respetadong executive sa aming komunidad, ay isa lamang buhay na klitsch ng isang lalaking may krisis sa edad. Ang galit, hindi ito sumabog agad. Ito ay isang malamig na pagkilala. Isang matalim na tinig sa aking isip ang nagsabi, ganyan lang ba Daniel? Walang ka-original-original. Huminga ako ng malalim, inayos ang aking Carolina Herrera na damit, at naglakad patungo sa kanila. Nilapitan ko si Daniel, ninisyan ko siya ng matamis, isang ngiti na mayroong libong salita na hindi ko binigkas. Pagkatapos, tumalikod ako kay Daniel, hinarap ko si Katrina. Katrina, sabi ko, ang ganda mo ngayong gabi. Ang ganda ng damit mo. Bahagya siyang namula, nagpasalamat. Galing lang po sa Rustans, sagot niya. Napakatalino mo talaga, sabi ko, si Daniel, pinahahalagahan niya ang isang babaeng marunong mag-maximize ng resources. Hindi ba, mahal? Kumawala ang kanyang kurbata. Marisa, nakilala mo na ba ang mga bagong miyembro ng board? Sagot niya, sinubukang ilihis ang usapan. Ngunit, hindi ako lilihisan. Gusto ko sana, pero may gusto akong ibigay kay Katrina. Isang token of appreciation, kumbaga. Pumalakpak si Roberto Vergara, ang ama ni Daniel, ganyan ka talaga, Marisa. Walang nakakalimutan. Kung alam lang nila kung gaano ako kaalalahanin. Katrina, sabi ko, pwede ba tayong pumunta sandali sa iyong desk? May dala akong bagay na baka mapakinabangan mo sa iyong posisyon. Ang mukha ni Daniel ay nagbago mula sa pagkabahala tungo sa lubos na pagkagulat. Ngunit huli na. Hawak ko na ang braso ni Katrina at naglakad kami. Sa kanyang mesa, nakita ko ang isang larawan ni Daniel at ng executive team, si Daniel ang nasa harap. Alam mo Katrina, sabi ko, alam mo ba kung anong araw ngayon? Kinurap niya ang kanyang mga pilikmata. Biyernes, Disyembre 13 po. Sagot ko, ngunit mas partikular, ito ang araw pagkatapos ng aming ika-15 anibersaryo ng kasal. Ang anibersaryo na nakalimutan ng aking asawa dahil masyado siyang abala sa pagpapadala sa iyo ng hindi naaangkop na mensahe tungkol sa iyong palda. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Binuksan ko ang aking bag
at inilabas ang laundry mesh bag. Alam mo, sabi ko, nang iwan ko ang aking karera sa marketing para suportahan si Daniel, marami akong gampanin. Ang pangunahin, punong tagapamahala ng labada. Ibinuhos ko ang laman ng bag sa kanyang mesa. Ang maruruming damit panloob ni Daniel ay bumuhos sa kanyang keyboard, sa kanyang notebook, at sa eleganteng set ng ballpen ng kumpanya. 15 taon ng kasal, nauwi sa isang bunton ng may mansang brief at pawis na t-shirt. Dahil ikaw ang nagmamahala sa mga personal na usapin ng aking asawa, sabi ko, naipisip ko na baka gusto mo ring asikasuhin ang kanyang labada. Yung may brake marks ay yung asul. Kailangan niya talagang dagdagan ang fiber intake niya. Nagulantang ang lahat, at si Daniel, kasama si Roberto, ay dumating. Anong nangyayari dito, Marisa? Galit na tanong niya. Ngunit alam kong huli na. Ang gabing iyon ay tanda ng aking pagbangon. Kung tatanungin mo ako noong nasa 25 taong gulang pa lamang ako, isa akong Marisa na puno ng pangarap. Isang dynamic na marketing director sa isang malaking multinational company. Naaalala ko pa ang mga panahong abala ako sa pagbuo ng mga kampanya, ang pagpapawi sa mga presentasyon, ang excitement sa bawat tagumpay. Iyon ang aking mundo, puno ng hamon at pagkilala. Nakilala ko si Daniel Vergara sa isang business event. Siya ang tipo ng lalaking may karisma, may direksyon, at alam mong may patutunguhan sa buhay. Mabilis kaming nagkasundo at ang pag-ibig ay sumibol ng hindi ko inaasahan. Ang kanyang ambisyon ay akma sa akin, at sa tingin ko noon, kami ay isang power couple. Akala ko, magkasama naming haharapin ang mundo, kami ang magiging inspirasyon sa isa't isa. Unti-unting namamatay. Ang Marisa na dating buo at mailayunin ay nagiging isang anino. Ang mga presentasyon sa boardrooms ay napalitan ng mga meeting sa ese. Ang mga strategic planning sessions ay napalitan ng meal planning. Nagiging bahagi ako ng backdrop ng buhay ni Daniel, hindi ang bida sa sarili kong kwento. Unti-unti kong naramdaman na nagiging invisible ako, na ang aking mga sakripisyo ay nagiging normal lamang, inaasahan, hindi na pinahahalagahan. Ngunit pinilit ko ang sarili kong isipin na ito ang ipagmamahal. Ito ang ibig sabihin ng pagiging isang mabuting asawa sa kulturang Pilipino. Ang aking utang na loob sa pamilya Vergara, sa kanilang pagtanggap sa akin, ay nagbigkis sa akin. Pinilit ko ang aking sarili na ngumiti na maging masaya sa simpleng papel na ito. Ngunit ang katotohanan, may bahagi sa akin na nagtatanong, ito na ba talaga ang lahat? Sa paglipas ng mga taon, nagsimula akong makakita ng maliliit na senyales, mga bitak sa perpektong larawan na pilit kong binubuo. Si Daniel, nagsimula siyang laging umuuwi ng gabi. Marisa, mahal, abala lang talaga sa opisina, madalas niyang sabihin. Ang kanyang mga halik ay naging mas mabilis, ang kanyang presensya ay naging mas mailap. Ang dating sabik na umuuwi para sa aming anniversary dinner, ay naging abala sa kanyang trabaho. Madalas na sinasabi na, huwag mo na akong hintayin, matulog ka na. Inisip ko, natural lang ito. Abala siya. May pressure sa trabaho. Pilit kong ipinapasa ang responsibilidad ng pagbabago sa kanyang karera, hindi sa aming relasyon. Ang mga maliliit na pagtatangka kong buhayin ang romansa, tulad ng paghahanda ng sorpresa na hapunan o pagbili ng bagong lingerie, ay madalas niyang hindi napapansin o kaya isinasagot lang ng pagod ng ngiti. Ang aming intimacy ay unti-unting nawawala at ang 3 buwan na walang pisikal na koneksyon ay naging isang normal na bagay. Pinili kong ipikit ang aking mga mata. Hindi ko gustong makita ang katotohanan. Sino ba naman ako para magreklamo? Mayroon akong magandang bahay, mga anak na lumalaki ng maayos, at isang asawang matagumpay. Ito ang buhay na pinili ko, ang buhay na sinabi nilang dapat kong ikatuwa. Ang pagiging perfect wife ay naging aking mantra. Nagplano ako ng mga charity bazaar, nag-organize ng mga golf tournament, at sinigurado kong laging handa ang lahat para sa mga business trip ni Daniel.
Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang bahagi sa akin na nakakaramdam ng lumbay ng pagiging malungkot sa gitna ng lahat ng perpekto. Ang aking intuition ay paulit-ulit na bumubulong, ngunit pinilit kong patahimikin ito. Huwag kang mag-isip ng masama, Marisa, sabi ko sa aking sarili, mahal ka ni Daniel. Hanggang sa gabing iyon, ang gabi ng aming ika-15 anibersaryo. Inihanda ko ang isang napakasarap na hapunan, mayroong importadong Cabernet sa Auvignon na sobrang mahal. Naghintay ako. Ngunit hindi siya dumating. Doon ko kinuha ang ipad ni Daniel para sana tingnan ang kanyang schedule. Ngunit isang mensahe ang bumungad sa aking mga mata, isang mensahe mula kay Katrina. Hindi ko mapigilang isipin ang nangyari kahapon, sabi nito. At ang sagot ni Daniel, ang suot mong iyon ay kahinaan ko. Maraming mensahe. Mga buwan ng pagtataksil, nakasulat sa bawat salita. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Ang totoo, tumawa ako. Isang malakas, halos hysterical na tawa na umalingaw-ngao sa aming 5 silid na mansion. Dahil sa totoo lang, ang talagang tumama sa akin ay ang lubos na kawalan ng originality ng buong bagay. Executive na may sekretarya. Iyon lang ba ang naisip mong krisis sa edad, Daniel? Para sa isang taong ipinagmamalaki ang kanyang disruptive financial strategies, ang kanyang personal na pagpili ay kasing innovative ng isang beige na unan. Sa sandaling iyon, alam kong kailangan kong kumilos. Hindi para maghiganti ng walang kabuluhan, kundi para bawiin ang aking dangal. Naramdaman ko na parang naging katawa-tawa ako sa sarili kong buhay. Ang asawang walang kaalam-alam na nag-quit sa kanyang marketing career para pamahalaan ang bahay, habang ang kanyang asawa ay nagmamahala ng assets kasama ang kanyang sekretarya. Tama na. Mga tagapakinig, naranasan niyo na ba ang ganitong klaseng pagtataksil? Paano ninyo hinarap? Mag-iwan ng inyong mga karanasan sa comment section sa ibaba at babasahin ko ang ilan sa mga ito. Ang inyong mga kwento ay mahalaga at magsisilbing aral sa ating lahat. Nang magsimula ang pagbabago, alam kong kailangan ko ng kakampi, ng isang tao na makakaunawa sa akin ng walang paghusga. Ang una kong tinawagan ay si Veronica de Guzman, ang matalik kong kaibigan, ang aking giangkla ng katinuan sa loob ng 1 dekada. Siya, at ang kanyang asawang si Carlo de la Cruz, ay malapit sa amin. Nang sabihin ko sa kanya ang lahat, halos masamid siya sa kanyang kape. Ano? Si Daniel. Kasama si Katrina. Hindi siya makapaniwala. Ngunit pagkatapos ng unang pagkabigla, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng suporta. Ano ang gagawin mo? Tanong niya. Kailangan mong tawagan si Atty. Remedios Suarez. Si Atty. Remedios ay kilala sa buong Makati, ang abogada na nag-guide sa kalahati ng Forbes Park sa kanilang mga annulment at legal separation. Hindi ako nag-atubiling tawagan siya. Sa kanyang opisina, na tahimik at formal, ipinaliwanag niya sa akin ang mga nuances ng batas sa Pilipinas. Ang i-diborsyo na ating nalalaman sa mga pelikula ay hindi simple sa ating bansa. Marisa, sabi niya, 2 pangunahing landas ang meron tayo, ang annulment o ang legal separation. Ang annulment ay parang hindi kayo kailanman ikinasal, ngunit may mahigpit na batayan. Ang legal separation naman ay nagpapawalang bisa sa cohabitation, ngunit legal pa rin kayong mag-asawa, mayroon pa ring implikasyon sa ari-arian at mana. Ipinapaliwanag niya ang mga kondisyon, ang proseso ng pagkuha ng psychological incapacity o iba pang grounds. Habang nakikinig ako, naramdaman ko ang bigat ng desisyon, ngunit naramdaman ko rin ang kapangyarihan. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-alis kay Daniel, kundi tungkol sa pagkuha ng kontrol sa aking buhay, sa aking mga anak, at sa aking kinabukasan. Nag-usap kami tungkol sa pagkuha ng ebidensya, ang mga resibo ng hotel na natagpuan ko sa statements ng credit card, ang mga mensahe sa ipad. Hindi ako basta-basta magpapadalos-dalos. Ang aking karanasan sa marketing ay nagturo sa akin ng kahalagahan ng estratehiya.
Hindi ako magmamadali, Atty. Remedios, sabi ko. Gusto kong maging perpekto ang bawat galaw. Ang desisyon ko ay hindi agad mag-file ng annulment. Alam kong mas malaki ang magiging impact kung gagamitin ko muna ito bilang leverage, bilang isang sandata na nakatago. Kailangan kong mag-isip ng matalino, hindi ng may galit lamang. Sa loob ng ilang araw, abala ako sa paghahanda. Hindi lang para sa legal na labanan, kundi para sa aking paghihiganti na alam kong mas matindi kaysa sa anumang kaso sa korte. Binibisita ko ang aking hairstylist sa Salcedo Village, nagpapagawa ng aking balayage. Kinuha ko ang aking Carolina Herrera na damit sa labanderya, isang klasikong itim na may tamang cut para maging elegante ngunit kapansin-pansin. Nakamanicure at pedicure pa ako, isang fury red na kulay na karaniwan kong iniiwasan. At sa trunk ng aking Volvo, nakatago ang laundry mesh bag ni Daniel, puno ng kanyang maruming damit panloob, isang ticking time bomb na naghihintay ng tamang oras. Alam kong ang Pasko ay hindi lang panahon ng pagdiriwang, kundi panahon din ng mga himala. At sa gabing iyon, magaganap ang isang himala, ngunit hindi ito. Ang inaasahan ng marami, pagkatapos ng maingay at kontrobersyal na gabi sa The Peninsula Manila Ballroom, kung saan literal kong ibinuhos ang baho ni Daniel sa harapan ng lahat, umuwi siya kinabukasan, Sabado ng umaga. Ang mukha niya ay tila pinagdaanan ang isang linggong walang tulog, marahil nga ay sa kanyang opisina siya natulog. Hindi naman siguro siya inalok ng silid ng mga board members pagkatapos ng kanyang performance. Lubos ka nang nabaliw, Marisa, sigaw niya, inihagis ang kanyang mga susi sa aming imported na marble countertop. Malakas ang tunog at alam kong mas isipin niya ang posibleng gasgas doon kaysa sa aking nararamdaman. Napakadetalye kasi ni Daniel sa mga ibabaw ng bahay na bihira naman niyang linisin. Magandang umaga rin sa iyo, mahinahon kong sagot, hindi man lang tiningnan ang aking crucigrama sa pahayagan. May kape sa coffee maker. Gusto mo bang si Katrina na ang magdala? Ang kanyang mga designer shoes ay kumalat sa aming malinis na hardwood floor. May ideya ka ba sa ginawa mo ngayon? Ipinagpaliban ni Roberto ang desisyon ng board tungkol sa aking promosyon. 15 taon ng trabaho at sinira mo lang sa loob ng 5 minuto sa iyong childish na eksena. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking ballpen at tiningnan ko siya. Tiningnan ko siya ng buong buo. Ang lalaking pinakasalan ko 15 taon na ang nakalipas ay ambisyoso, ngunit may prinsipyo. Sa isang punto, napanatili niya ang ambisyon, ngunit itinapon ang lahat ng iba pa. Korekto, sagot ko. Ikaw ang sumira nito nang magpasya kang makipagrelasyon sa iyong 26 anyos na sekretarya. Ako, isinapubliko ko lang ang pagsira. Hinimas ni Daniel ang kanyang buhok. Isang kilos na noon ay nagpapabilis ng tibok ng aking puso, ngunit ngayon ay nagpapaalala lamang sa akin kung gaano kami gumastos sa kanyang mamahaling shampoo. Hindi iyon isang relasyon, sabi niya, mas mahina na ang boses. Iyon ay isang simpleng flirtation, isang hangal na pagkakamali. Tumawa ako ng malakas, halos maibuhos ang kape. Flirtation. Gusto mo bang basahin ko ng malakas ang mga mensahe? Yung mga naglalarawan kung ano ang ginawa mo sa kanya sa conference room pagkatapos ng oras ng trabaho. O baka gusto nating pag-usapan ang mga resibo ng hotel na natagpuan ko habang sinusuri ang mga statements ng credit card natin kaninang umaga. Doon, nakuha ko ang kanyang atensyon. Namutla ang kanyang mukha sa ilalim ng kanyang weekend beard. Sinuri mo ang ating financial records. Sinuri ko ang lahat, Daniel, sagot ko, humigop ng kape ng may kasiyahan. Habang abala ka sa paggawa ng damage control sa opisina, abala ako sa paggawa ng rekonaisan sa bahay. Akala mo ba hindi ko mapapansin ang mga singil sa The Palace Hotel sa random na Miyerkules ng hapon? 15 minuto lang ang layo natin. Bakit mo kailangan ng hotel room maliban kung mayroon kang bisita? Ang totoo, hindi ko napansin noon. Hindi hanggang ngayon. Masyado akong abala sa pagiging perpektong asawa,
sa pamamahala sa aming perpektong buhay upang makita na ang lahat ay nakatayo sa buhangin. Ngunit hindi kailangan ni Danielle na malaman na ang aking detective work ay retroactive at hindi proactive. Isang pagkakamali, ulit niya, bumagsak sa isang upuan sa kusina. Isang hangal na krisis sa edad, walang ibig sabihin. Napakaganda, sabi ko, isinara ang aking pahayagan. Dahil katatapos ko lang makipag-usap sa telepono kay Atty. Remedios Suarez. Biglang napatingin si Danielle. Tumawag ka ng abogada? Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Marisa, hindi mo ba sa tingin ay ika na? Hindi ba natin ito malalampasan? Malalampasan natin, Danielle. Ngunit hindi ako sigurado kung gusto ko pa. Tumayo ako, kumuha ng pitcher ng orange juice na kakagawa ko lang. Orange juice. Ginawa ko ito kaninang umaga, walang pulp, tulad ng gusto mo. Tiningnan ako ni Danielle na tila may pangalawa akong ulo. Inaalok mo ako ng juice habang sinasabi mo sa aking makikipag-anul ka sa akin. Ang multitasking ay aking superpower, sagot ko. Noon, tinatawag mo itong nakakainis kapag nagpaplano ako ng charity gala habang nagluluto ng hapunan at tinutulungan si Marco sa kanyang science project. Sumandal ako sa counter. Hindi ko sinabing makikipag-anul ako sa iyo. Sinabi kong tumawag ako kay Atty. Remedios. Ano ang pagkakaiba? Kinuha niya ang juice marahil dahil sa nakasanayan na. Ang pagkakaiba ay binigyan ako ni Atty. Remedios ng mga opsyon. At hindi tulad mo, naniniwala ako sa paggalugad ng lahat ng aking opsyon bago magkompromiso. Pumasok si Sofia sa kusina, nakatutok ang mga mata sa kanyang cellphone. Ma, sabi ni Mama ni Olivia, magiging chaperon ka pa ba sa winter party next week o abala ka sa pagsira sa career ni Papa? Hindi man lang siya tumingala habang sinabi niya ang bomba na ito. Nabulunan si Danielle sa kanyang juice. Ano? Tumungo si Sofia, nagkibit balikat ng may pagwawalang bahala. Puno ng Instagram, Papa. Ni-record ni Aling Perez. Meme ka na. Binuksan niya ang refrigerator at kumuha ng yogurt. Yisa the way, si Marco ay nasa bahay ni Tyler hanggang tanghali. Ihahatid daw siya ng mama ni Tyler. Pagkasabi nito, umakyat siya ulit sa hagdan, iniwan kaming dalawa ni Danielle sa nakakabinging katahimikan. Isang video, bulong ni Danielle, lumalabas ang takot sa kanyang mukha. May video. Mukhang hindi niya alam ang tungkol sa video hanggang ngayon, ngunit hindi ko aminin. Ang mga kagalakan ng pamumuhay sa digital age. Walang nananatiling pribado ng matagal. Walang relasyon, walang maruming labada, wala. Tila masusuka si Danielle sa aming custom tiled backsplash. Marisa, ano ang gusto mo? Pera? Ang bahay? Sabihin mo lang kung ano ang makakapagpaalis nito. At naroon ang kanyang akala na ang lahat ay may presyo. Ganyan kung paano hinawakan ni Danielle ang kanyang buong buhay bilang adulto, tinutukoy kung ano ang gusto ng mga tao at kinakalkula kung kaya niyang ibigay. Ang gusto ko, sabi ko ng maingat, ay isang bagay na hindi mo mabibili. Subukan mo ako, hamon niya. Gusto kong maunawaan mo kung ano ang pakiramdam na ang iyong halaga ay tinutukoy ng ibang tao, na ikaw ay nababawasan sa isang tungkulin lamang sa halip na isang tao. Kumunot ang noo ni Danielle. Ano ang sinasabi mo? Sa loob ng 15 taon, ako ang executive director ng tahanan na ito. Pinamahalaan ko ang ating kalendaryong panlipunan, pinalaki ang ating mga anak, pinanatili ang ating bahay, sinuportahan ang iyong karera, at inayos ang bawat aspeto ng iyong personal na buhay. Ngunit, sa isang punto, nagpasya kang ako ay maaaring palitan, o hindi bababa sa mga bahagi ko ay maaaring palitan. Naglakad ako patungo sa built-in desk sa aming kusina, kung saan inayos ko ng maayos ang mga papeles ng aming pamilya. Kinuha ko ang isang folder. Ito ang aking kontraalok, sabi ko, inilabas ito sa isla patungo sa kanya.
Kontraalok para saan? Tanong ni Daniel, hindi hinahawakan ang folder. Para sa annulment. Sa wakas, binuksan niya ang folder at sinimulan basahin ang dokumento. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkalito tungo sa hindi paniniwala. Baliw ito, bulong niya habang binubuklat ang mga pahina. Hindi ka seryoso. Lubos akong seryoso. Isipin mo ito bilang isang postnuptial agreement. Ang mga termino ay simple. Maaari kang manatili sa kasal na ito at sa bahay na ito, ngunit may ilang pagsasaayos sa iyong job description. Tiningnan ako ni Daniel. Ang aking job description. Dahil pinahahalagahan mo ang profesional na kontribusyon ni Katrina higit sa aking mga domestic na kontribusyon, naisip kong oras na para sa pagbabago ng mga tungkulin. Tinuro ko ang dokumento. Ikaw ang mamahala sa lahat ng gawaing bahay. Paglalaba, paglilinis, pagluluto, paghatid sa mga bata, koordinasyon sa lipunan, lahat ng ginagawa ko habang ikaw ay nagtatayo ng iyong karera at iyong mga extracurricular activities. At ano naman ang gagawin mo? Tanong niya, ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado. Tinanggap ko ang isang posisyon sa De La Cruz Creatives, sagot ko nang nakangiti. Si Carlo, ang asawa ni Veronica, ay matagal nang sinusubukang i-recruit ako upang muling itayo ang kanilang marketing department. Magsisimula ako sa Lunes. Literal na bumagsak ang panga ni Daniel sa sahig. Tinanggap mo ang trabaho nang hindi ka kumonsulta sa akin. Ay, pasensya na. Kailangan ko palang kumonsulta sa iyo bago gumawa ng desisyon tungkol sa aking katawan at oras. Nakakatuwa dahil hindi ka kumonsulta sa akin bago mo gugulin ang iyo kasama si Katrina. Bumukas at sumara ang pintuan sa harap na sinundan ng tunog ng mga paang 21 anyos na tumatakbo sa pasilyo. May bagong PlayStation si Tyler at sabi ng mama niya, baka magkaroon sila ng aso. At pwede rin ba tayong magkaroon ng aso, please? Sumugod si Marco sa kusina, puno ng freckles at enerhiya, walang kamalay-malay sa tensyon. Pag-uusapan natin iyan mamaya, champion, sabi ko, ginulo ang kanyang buhok. Bakit hindi ka umakyat at maligo? Amoy chips ka, parang natulog ka sa isang bag ng potato chips. Dahil pinayagan kami ni mama ni Tyler na kumain ng chips para sa almusal, buong pagmamalaking sabi niya bago tumakbo paakyat ng hagdan. Nang umalis siya, maingat na isinara ni Daniel ang folder. Ginagamit mo ba ang ating mga anak bilang piyesa? Hindi, Daniel. Pinoprotektahan ko sila mula sa pag-unawa kung paano ipinagkanulo ng kanilang ama ang kanilang ina na higit pa sa nararapat sa iyo. Kinuha ko ang aking tasa ng kape at naglakad patungo sa pintuan. Pagkatapos ay huminto ako. Mayroon kang hanggang Lunes ng umaga para magdesisyon. Option 1, pipirmahan mo ang kasunduan at magko-commit sa bagong arrangement. Option 2, magpa-file ako ng annulment at sisiguraduhin ni attorney. Remedios na ang iyong mga maruming labada ay magiging isang napakapublikong record sa proseso. Ikaw ang pipili. Iniwan ko siya doon, nakaupo, nakatingin sa dokumento na muling magbibigay kahulugan sa aming kasal kung pipiliin niyang iligtas ito. Umakyat ako. Isinara ko ang pinto ng aking kwarto at sa wakas ay pinayagan ko ang aking sarili na magkaroon ng sandali ng pagdududa. Ginugol ko ang nakalipas na 24 na oras na gumana sa purong adrenaline at makatarungang galit. Ngunit ngayon, sa katahimikan ng aking silid, nagtatanong ako kung tama ba ang aking desisyon. Ang Lunes ng umaga ay dumating, dala ang lamig ng Disyembre. Ito ang uri ng lamig na nagpapayakap sa mga kababaihan sa Maynila sa kanilang mga cashmere cardigan. Nakatayo ako sa harap ng aking closet, iyong closet na palaging binibiro ni Daniel, na mas malaki pa sa aming unang apartment, at sinuri ang aking mga opsyon ng may bagong pananaw. Wala na ang uniforme ng isang ginang ng Forbes Park, ng mga designer workout clothes at simpleng alahas. Ngayon, kailangan ko ng corporate armor. Pinili ko ang isang eleganteng dark gray na blazer suit na iningatan ko,
tulad ng isang museo artifact mula sa aking nakaraang buhay, ipinares sa sapatos na mataas na nagsasabing business at isang pulang lipstick na sumisigaw nito. 15 taon ng pag-organisa ng mga school charity fair ay hindi nakabawas sa aking kakayahang magbihis upang manalo. Si Daniel, ginugol niya ang weekend sa pagitan ng pagmumukmok sa kanyang home office at sa mga walang kahihiyang pagtatangka na makipagbati. Mayroon pa siyang bigay na patetikong bulaklak mula sa grocery at isang alok na pag-usapan ang mga bagay-bagay habang kumakain ng hapunan. Pareho kong tinanggihan iyon, ginugol ko ang aking oras sa pagtatapos ng aking estratehiya, kasama si Veronica at pag-aayos ng aking profesional na wardrobe. Nang bumaba ako ng hagdan, nakatayo si Daniel sa kusina, hawak ang dokumento na ibinigay ko sa kanya. Ang kanyang pirma ay bagong-bago sa ibaba. Mukha siyang isang lalaki na dumadalo sa sarili niyang libing. Pinirmahan ko, sabi niya nang hindi kinakailangan, iniabot ito sa akin. Sana ay masaya ka na. Tinanggap ko ang folder ng nakangiti. Ang kasiyahan, hindi iyon ang layunin dito, Daniel. Ang responsibilidad. Kinalas niya ang kanyang kurbata, iyong Hermes na maroon na regalo ko sa kanya noong nakaraang Pasko. Kaya, ano na ngayon? Ngayon, sabi ko, tumingin sa aking relo, ihatid mo ang mga bata sa eskwelahan. Kailangan mong ihatid muna si Sofia, pagkatapos ay si Marco. May basketball practice si Marco pagkatapos ng klase, kaya kailangan siyang sunduin ng alas 5:30, hindi alas 3:15. May lasag na sa refrigerator na may nakadikit na instruction sa pagluluto. Kailangan mong kunin ang mga damit sa labanderya bago magtanghali. At tumawag ang tagalinis at sinabing may sakit siya, kaya kailangan mong asikasuhin ang mga banyo bago dumating ang mga De La Cruz para sa hapunan ng alas 7. Tiningnan ako ni Daniel ng naguguluhan. Hapunan kasama ang mga De La Cruz ngayong gabi. Tinanggap ko na ang posisyon kay Carlo, naalala mo. Nag-celebrate kami. Nagpakaabala akong ilagay ang mga detalye sa iyong kalendaryo. Iyong kalendaryo na tila sinusuri mo lang para sa mga date sa hotel, kasama ang mga sekretarya na kalahati ng iyong edad. Namula ang kanyang mukha. Marisa, may meeting ako sa board ngayong araw. Kinokonsidera nila ulit ang promosyon matapos kong gugulin ang buong weekend sa paggawa ng damage control. Mabuti sa iyo, sagot ko, kinuha ang aking bagong designer briefcase. May meeting ako sa executive team ng De La Cruz Creatives para ilatag ang aking estratehiya para sa pagbabago ng kanilang buong marketing approach. Sa tingin ko, pareho tayong magkakaroon ng isang kawili-wiling Lunes. Hindi ko lang basta maiiwan ang lahat para maging house husband, reklamo niya, sumusunod sa akin patungo sa garahe. Bumalik ako upang tingnan siya. Kawili-wili. Iyan mismo ang hiniling mo sa akin na gawin 15 taon na ang nakalipas ng ipanganak si Sofia. Ilang taon lang, sabi mo. Kaya naman natin, sabi mo. Pamilya muna, sabi mo. Sabihin mo sa akin, Daniel, kasama rin ba si Katrina sa pamilya? O isa lang siyang extracurricular activity? Iyon ang nagpatahimik sa kanya ng mas mabilis kaysa sa pagbagsak ng pse. Ang pila para ihatid ang mga bata sa eskwelahan ay siksika ng mga alas 7:45. Kaya't gusto mong umalis sa loob ng 10 minuto, payo ko, inayos ang aking lipstick sa salamin sa hall. Ay, at huwag mong kalimutan, kailangan mong i-reload ang mga canteen account ngayon. Ang password sa portal ay nasa household folder sa aking desk drawer. Good luck! Lumabas ako sa pintuan sa saliw ng pagtawag ni Daniel sa mga bata ng balisa upang magmadali. Isang simponya na ako lang ang nagdirekta sa loob ng isang dekada at kalahati. Ang ginawa ko sa party ng Vergara Global Investments ay naging usap-usapan sa buong Forbes Park. Mas mabilis pa ito kumalat kaysa sa isang confidential agreement. Ang aking telepono ay halos umuusok sa mga mensahe. Ang ilan ay nagpapakita ng suporta, ang iba naman ay nagkukunwaring nag-aalala,
habang naghahanap ng mainit na detalye. Ang radyopasyon ng Forbes Park ay gumagana ng may kahusayan na ikatutuwa ng EDV. Habang nilalasap ko ang aking kape sa isang tahimik na umaga, napansin ko ang isang grupo ng mga kapitbahay na naglalakad sa harap ng aming bahay sa kanilang mabilis na paglalakad, nakasuot ng kani-kanilang magkakasunod na sportswear. Sa naisip ko ang babaeng ako noon. Kung paano ko ipinagpalit ang mga presentasyon sa boardrooms, para sa mga meeting ng FE, ang mga strategic planning sessions, para sa pagpaplano ng menu. At para saan? Para lang masundan ni Daniel ang pinakapayak na plot ng pagtataksil na alam ng tao. Kung gusto niya ng payak, bibigyan ko siya ng isang bagay na mas orihinal. Hindi ko pinansin ang mga chismis. Ang aking mga kapitbahay, alam ko ang kanilang mga laro. Kung ano ang kanilang sinasabi tungkol sa akin, alam kong mas marami pa silang sinasabi tungkol sa kanilang sarili. Ang pagiging tahimik ko ay hindi nangangahulugang hindi ko alam. Ito ay nangangahulugang pinipili ko ang aking mga laban ng matalino. Isang araw, tumawag sa akin si Ginoong Ramos, isa sa mga matagal ng board member ng Vergara Global Investments. Nagpahayag siya ng paghanga sa aking prangkisa noong gabing iyon. Marisa, sabi niya, hindi ka nawawala sa galing mo sa marketing, kung paano mo hinahawakan ang mga mahihirap na kliyente. Hindi ako sumagot ng diretsyo, ngunit narinig ko ang pahiwatig. At pagkatapos, ang tawag na talagang nagpabago sa aking pananaw. Mula kay Roberto Vergara, ang ama ni Daniel. Inimbitahan niya ako para maghapunan kinabukasan, para raw pag-usapan ang aking mga ideya. Ito ay isang malaking hakbang. Ibig sabihin, ang aking eskandalo ay hindi lang basta eskandalo. Ito ay isang paggising. Ang aking tahimik na paghihiganti ay unti-unting nagbubunga. Hindi ito tungkol sa pagwasak sa kanila, kundi sa pagtuturo ng leksyon, isang aral na hindi nila makakalimutan. Kung minsan, ang pagiging tahimik mo ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Kung patuloy pa rin kayong nakikinig hanggang dito, tulungan niyo po ako sa pag-comment ng numerong 1 sa ibaba para malaman kung mayroon pa ring mga kasama ako sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ay ang pinakamalaking inspirasyon upang maipagpatuloy ko ang huling bahagi. Ang tanghalian ko kay Roberto Vergara kinabukasan ay lumampas sa inaasahan ko. Nakaupo kami sa isang pribadong silid sa isang marangyang restaurant sa Makati, tahimik at formal ang kapaligiran. Hindi siya nagtanong tungkol sa nangyari sa party, hindi siya nagkomento tungkol sa maruming labada. Sa halip, direkta siyang nagtanong tungkol sa aking mga ideya, tungkol sa aking pananaw sa direksyon ng Vergara Global Investments. Ipinaliwanag ko ang aking mga pananaw sa marketing, sa customer relations, sa kahalagahan ng etika at tiwala ng kliyente. Habang nagsasalita ako, naramdaman ko ang dati kong sarili, ang Marisa na mahilig sa mga estratehiya at hamon. Hindi ako nagsalita para maghiganti. Nagsalita ako para ipakita ang halaga ko. Ang mukha ni Roberto ay seryoso, ngunit nakikita ko ang paghanga sa kanyang mga mata. Sa huli ng aming tanghalian, inalok niya ako ng isang posisyon. Hindi lang basta posisyon, kundi isang bagong likhang posisyon, ang Head of Client Relations, sa Vergara Global Investments. Isang posisyon na mataas ang responsibilidad at may malaking kapangyarihan. Isang posisyon na marahil pangarap din ni Daniel. Ang ironya ay napakasarap. Ngunit hindi ako sumagot agad. Kailangan kong pag-isipan ito. Samantala, sa bahay, si Daniel ay patuloy na nagpupunyagi sa kanyang bagong papel. Ang kanyang mga text messages sa akin ay naging mas madalas, mas desperate. Kung paano magreprogram ng dental cleaning, kung saan ang password sa portal para sa canteen accounts, kung bakit ang mga bata ay literal na namamatay sa gutom ayon kay Marco. Isang araw, nag-text siya, ang labanderya, sabi nila wala silang kahit anong nasa pangalan ni Vergara. Ito ay nasa pangalan mo, hindi ba? Lahat ay nasa pangalan mo. 15 taon ng kasal,
at ngayon lang niya napagtanto na ang infrastruktura ng aming buong buhay, mula sa mga labanderya account hanggang sa mga appointment ng doktor, ay tahimik na pinamahalaan ko. Aking pangalan sa lahat dahil ako ang laging umaasikaso. At pagkatapos, dumating ang sorpresa na hindi ko inaasahan, ngunit kinalugdan ko. Habang naghahanda ako para sa hapunan ng mga De La Cruz, nakarinig ako ng doorbell. Si Katrina Reyes, nakatayo sa aming pintuan, may hawak na isang malaking shopping bag, hindi na siya mukhang kapareho ng eleganteng sekretarya. Siya ngayon ay isang empleyado ng isang high-end cleaning service na aming kinontrata para sa aming pre-Christmas deep cleaning. Yes, Santiago, sabi niya, narito ako para sa pre-Christmas deep cleaning. Kalmado ako, ngunit may kasiyahan sa aking puso. Si Daniel, nakita ko ang kanyang mukha nang pumasok. Siya at nakita niya si Katrina sa aming pasilyo. Ang kanyang ekspresyon ay dumaan sa hindi bababa sa 5 magkakaibang emosyon bago tumapos sa pagtanggap. Katrina, sabi ko ng mainit, si Daniel ang magtuturo sa iyo kung saan nakatago ang mga gamit panlinis. Naging eksperto na siya sa pamamahala ng bahay. Ang tingin na nagpalitan sa pagitan ni Daniel at Katrina ay nagkakahalaga ng bawat sentimo ng mamahaling bayad sa serbisyo. Ito ang aming bagong normal. Nagsimulang maglinis si Katrina sa aming bahay, at ang bawat pahid niya sa aming sahig, bawat punas niya sa mga countertop, ay parang isang stroke ng pintura sa isang bagong larawan ng buhay. Ako, sinisigurado kong maayos ang lahat, na parang isang direktor sa isang pelikula. Katrina, sabi ko, ang banyo ng bisita ay kailangan ng espesyal na atensyon. Ang mga bata ay laging nagdadala ng mga kaibigan, at kung paano sila nagagawa, lahat ng dako ay puno ng toothpaste. Hindi ito isang pagpapahiya. Ito ay isang katotohanan. Nakita ko ang mga tingin ni Daniel kay Katrina, puno ng kahihiyan at pagkalito. Hindi na siya ang mayabang na executive, kundi isang lalaking nagpupunyagi na panatilihing maayos ang kanyang tahanan. Habang naglilinis si Katrina, madalas siyang tanungin ni Daniel tungkol sa kung saan nakatago ang mga supplies o kung paano alisin ang isang partikular na mansa. Ang kanilang pag-uusap ay formal, propesyonal, ngunit sa bawat salita, naroon ang bigat ng nakaraan. Ako, tahimik akong nagmamasid. Naisip ko ang tungkol sa karma, sa katarungan. Hindi ko sinira ang buhay ni Katrina. Siya mismo ang pumili ng kanyang landas. At ngayon, siya ay naglilinis ng mga kalat na siya mismo ang bahagi. Ito ay hindi paghihiganti. Ito ay paglilinis. Hindi lang ng bahay kundi ng kaluluwa. Naramdaman ko ang pagbabago sa aking mga anak. Si Sofia, na noon ay abala sa kanyang cellphone at sa mga chismis, ay nagsimulang magpakita ng pag-unawa. Ma, sabi niya isang gabi, mahirap pala ang ginagawa ni Papa. Hindi ko akalaing ganoon. At si Marco, na dating walang pakialam, ay nagsimulang tumulong kay Daniel sa mga maliliit na gawaing bahay. Nagkaroon kami ng mga mahaba at malalim na pag-uusap. Ipinaliwanag ko sa kanila na ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang pagkontrol o pagsasakripisyo ng walang hangganan. Ang pamilya ay itinayo sa pag-unawa at paggalang. Hindi nila kailangang intindihin ang lahat ng detalye ng aming pagsubok, ngunit kailangan nilang maunawaan ang halaga ng katapatan at pagpapahalaga sa bawat isa. Isang gabi, matapos ang isang linggo ng paglilinis at pag-aayos, umupo kami ni Daniel sa sala, may hawak na baso ng alak, na ngayon ay bukas ng maayos dahil sa kanyang bagong kasanayan. Tumawag ulit si Roberto para sa posisyon, sabi ni Daniel, binasag ang aming tahimik na gabi. Naniniwala siyang ikaw ang nawawalang piraso sa estratehiya ng customer ng kumpanya. At ano sa tingin mo, tanong ko, curious sa kabila ng lahat. Pinag-isipan ni Daniel ang kanyang baso. Naniniwala akong nakikita ng aking ama ang talento kapag nakikita niya. Naniniwala akong naging hangal ako dahil kinalimutan ko ang iyong halaga. At naniniwala akong kung sino man ang karapat-dapat sa executive office na iyon na may tanawin, ikaw iyon. 1 taon ang lumipas.
Nakaupo ako sa aming kusina, na ngayon ay malinis na malinis dahil sa pagiging master ni Daniel sa sining ng paglilinis. Tinitingnan ko sa bintana si Daniel na hirap sa pagbitay ng mga ilaw ng Pasko sa aming maple tree. Ang parehong gawain na noon ay idineklara niyang masyadong nakakapagod at pinapagawa sa iba, ngayon ay matatag na bahagi ng kanyang job description, kasama ang paglalaba, pagpaplano ng pagkain, at pagpapanatili ng aming social calendar. Malina naman ang hagdan na ginagamit niya, sabi ni Veronica, humigop ng kanyang kape sa tabi ko. Ang aming mga Saturday lunch ay naging tradisyon mula nang maganap ang E-Great Underwear Revolution, gaya ng tawag namin dito. Alam ko, sagot ko. Ngunit malalaman niya iyon kapag hindi niya maabot ang matataas na sanga. Ang paglago ay nangangailangan ng pagkabigo. Ang ganda mo ngayon, Marisa, tumawa si Veronica. Bumagay sa iyo ang tagumpay sa corporate. Hindi siya nagkamali. Sa loob ng 12 buwan mula nang bumalik ako sa mundo ng trabaho, nadoble ng De La Cruz Creatives ang kanilang client portfolio. Malaking bahagi nito ay dahil sa aking pagbabago sa kanilang estratehiya sa marketing. Ang promosyon sa marketing director ay dumating pagkatapos lamang ng 6 na buwan, kasama ang isang opisina na may tunay na pinto. Hindi iyong mga nakakainis na open-concept cubicles na nagpaparamdam sa lahat na sila ay laging nasa audition para sa kanilang trabaho. Speaking of corporate success, patuloy ni Veronica. Nakapag-desisyon ka na ba tungkol sa alok ni Roberto? Ang alok. 4 na buwan matapos ang aking underwear expose, muling inayos ni Roberto Vergara ang executive team ng Vergara Global Investments. Napanatili ni Daniel ang kanyang trabaho, ngunit nawalan siya ng pagkakataon na umakyat sa tuktok ng pamamahala. Sa halip, lumikha si Roberto ng isang bagong posisyon, ang Head of Client Relations, at inalok ito sa akin. Pinag-iisipan ko pa rin, sabi ko, nakita kong muntik nang mahulog si Daniel mula sa hagdan. Ang ironya ay napakasarap, ngunit hindi ako sigurado kung gusto kong makasama ang aking asawa sa trabaho araw-araw. Sanay na ako sa mga pag-uusap ng matatanda na hindi kasama ang school permissions o pasta preferences. Sa bintana, nakita ko si Sofia na lumabas ng bahay, cellphone sa kamay, nagkukunwari na pinupuna ang dekorasyon ng kanyang ama. Sa edad na 15, namulaklak siya ng malaya mula sa anino ng dysfunctional na kasal ng kanyang mga magulang. Si Marco, 12 taong gulang na ngayon, ay nasa basketball practice. Inihatid doon ni Daniel sa van na dati niyang ayaw gamitin. Ngunit ngayon ay minamaneho niya ng may seryosong determinasyon ng isang lalaking natuto na ang status symbols ay hindi naghahatid sa mga bata sa eskwelahan. Tumunog ang doorbell at itinaas ni Veronica ang isang kilay. May hinihintay ka ba? Ang huling detalye lang sa aming paghahanda sa Pasko, sabi ko nang nakangiti. Nang buksan ko ang pinto, nasa porch si Katrina Reyes, may hawak na malaking shopping bag, at mukhang hindi na kasing kinis ng dati. Matapos ang insidente sa Christmas party, umalis siya sa Vergara Global Investments, at sa pamamagitan ng ilang professional blunders na hindi naman kasama ang anumang subtle sabotage mula sa aking panig. Natapos siya sa pagtatrabaho sa high-end cleaning service na aming ginagamit para sa mga espesyal na okasyon. Santiago, bati niya. Narito ako para sa pre-Christmas deep cleaning. Aba, naman, sabi ko ng mainit, lumihis upang papasukin siya. Si Daniel ang magpapakita sa iyo kung saan nakatago ang mga produkto. Naging eksperto na siya sa pamamahala ng bahay. Ang tingin na nagpalitan sa pagitan ni Katrina at Daniel nang pumasok siya, at nakita niya si Katrina sa aming pasilyo ay nagkakahalaga ng bawat sentimo ng mamahaling bayad sa serbisyo. Katrina, sabi ko, tutulungan ka ni Daniel sa paghahanda sa holiday. Dahil ngayong taon, magho-host tayo ng 2 pamilya, naisip kong makakatulong ang dagdag na kamay. Kilala niyo na ang isa't isa, kaya sigurado akong magkakasama kayong gumawa ng napakahusay. Ang mukha ni Daniel ay dumaan sa hindi bababa sa 5 magkakaibang emosyon bago tumapos sa pagtanggap.
Ito ang aming bagong normal. Ako ang kumikita ng pera at gumagawa ng mga desisyon. Siya ang nag-aayos ng mga kama at nagluluto ng hapunan. Ang banyo ng bisita ay nangangailangan ng espesyal na atensyon, sabi niya kay Katrina sa propesyonal na tono na binuo niya para sa mga domestic na usapin. Ang mga bata ay laging nagdadala ng mga kaibigan, at kung paano sila nagagawa, lahat ng dako ay puno ng toothpaste. Habang naglalakad sila palayo, dahan-dahang pumalakpak si Veronica sa tabi ko. Iyon ang pinakamalupit o ang pinakamatalinong bagay na nasaksihan ko. Bakit hindi pareho, kibit balikat ko? Isa pa, hindi ito kalupitan. Ito ay pagsasara para sa ating lahat. Sa gabing iyon, malinis ang bahay at abala ang mga bata sa mga pelikula sa Pasko. Umupo kami ni Daniel sa sala, may hawak na baso ng alak, na ngayon ay nabubuksan ng tama dahil sa kanyang domestic failure na naging sanhi ng kanyang pagiging mahusay sa paggamit ng corkscrew. Tumawag ulit si Roberto para sa posisyon, sabi ni Daniel, binasag ang aming komportableng katahimikan. Naniniwala siyang ikaw ang nawawalang piraso sa estratehiya ng customer ng kumpanya. At ano sa tingin mo, tanong ko, curious sa kabila ng lahat. Pinag-isipan ni Daniel ang kanyang baso. Naniniwala akong nakikita ng aking ama ang talento kapag nakikita niya. Naniniwala akong naging hangal ako dahil kinalimutan ko ang iyong halaga. At naniniwala akong kung sino man ang karapat-dapat sa executive office na iyon na may tanawin, ikaw iyon. Tiningnan ko siya. Ang lalaking pinakasalan ko, nawala at pagkatapos ay muling natuklasan sa pinakakakaibang paraan. Nagbago siya sa nakaraang taon. Ang pagmamayabang ay nabura, kasama ang hindi mabilang na mansa ng toothpaste at gulo sa banyo. Sa halip, naroon ang isang bagay na hindi ko nakita mula pa noong kami ay bata pa. Pagpapakumbaba. Alam mo kung ano ang ironya, sabi ko. Sa loob ng 15 taon, pinamahalaan ko ang ating tahanan habang pinamahalaan mo ang mga pamumuhunan. Ngayon, pinamamahalaan ko ang mga kampanya habang pinamamahalaan mo ang ating tahanan. Buong-buo nating binago ang mga tungkulin at sa isang paraan, pareho tayong mas mahusay sa ating mga bagong trabaho kaysa sa dati. Tumawa si Daniel. Isang tunay na tawa. Hindi ang pilit na tawan na kanyang pinagkadalubhasaan para sa mga hapunan ng kliyente. Naging partner ako dahil kaya kong makita ang mga market patterns. Ngunit, namali ako sa pattern sa sarili kong buhay, na ang pagiging partner ay nangangahulugang tunay na kasosyo, hindi pag-outsource ng mga bahaging ayaw mong harapin. Itinaas ko ang aking baso para sa mga huling pagtuklas. Iniabot niya ang kanyang baso sa akin. At para sa maruming labada, sabi niya, parehong nilabhan at inihayad. Umupo kami ng tahimik sandali, ang mga ilaw ng Christmas tree ay sumasalamin sa aming mga bintana, bago itanong ni Daniel ang tanong na matagal nang nagpapalutang sa pagitan namin. Magiging maayos ba tayo, Marisa? Talaga bang maayos? Pinag-isipan ko ito. Ang pagtataksil ay sumira ng isang bagay na fundamental sa pagitan namin, ngunit ang mga sumunod ay nagpilit ng muling pagtatayo na nakakagulat na mas matibay sa maraming aspeto. Sa tingin ko, sabi ko ng maingat, mas magiging maayos tayo kaysa sa maayos. Magiging tapat tayo. Sa labas, nagsimulang umulan ng nyebe, dinidiligan ang aming maingat na inayos na hardin ng mga bagong posibilidad. Kailangang linisin ni Daniel ang nyebe sa umaga. Nasa aming kontrata iyon, ngunit marahil ay tutulungan ko siya. Hindi dahil kailangan ko, kundi dahil nagsisimula na akong gustuhin. Ang tunay na paghihiganti ay hindi lang ang paghahanap muli sa sarili. Hindi lang ang pagpapalabandero sa isang manlolokong asawa, kundi ang pagiging buo ulit at mas matatag kaysa dati. O tulad ng gusto kong sabihin, kung minsan, kailangan mong ihayag ang lahat ng maruming labada upang matuklasan kung aling mga relasyon ang solidong kulay at kung alin ang kumukupas. At dito nagtatapos ang kwento ni Marisa Santiago. Ano sa tingin ninyo ang desisyon ni Marisa? May iba ba kayong gagawin kung kayo ang nasa kalagayan niya?
Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpatahimik sa inyo o nagpadama ng kakaibang emosyon, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa inyong mga kaibigan na naniniwala kayong matututo rin. At mag-subscribe sa channel na Tahimik na Ganti upang hindi mahuli sa mga susunod na misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod maaaring kayo mismo ang magiging bida. Ang kwentong ito ay kathang-isip, at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay. Panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.